Ang hirap. Paano ko exposure niya kung bakit? Hirap. Ano pangalan nitong CRV mo, ma'am? Di ba nakapangalan sa'yo to? Ay, hindi po. Ha? Sa kanya po. Si Sir ang subscriber ko. Opo. Oh, palyado, kaya low power. Posible merong isang coil or spark plug na hindi gumagana. Ngayon nag-overheat kayo sa Farview. Farview. Alam na ni ma'am eh. Pero mas malayo pinanggalingan mo. Saan pinanggalingan mo? Tagum City. Tagum City. Sige. Ngayon, ang problema ni ma'am, nung nag-overheat, pumalya na. Possible may nasira sa ignition coil kasi pwedeng masira sa sobrang init eh. Na-experience na rin nung CRV nung anak ko yan. So may nasirang ignition coil. Ayan, palyado oh. Ngayon ang tanong, bakit nag-overheat? Ito, pakita mo. Dali, ito. Ayan oh. Hanggang ngayon oh, tumutulo oh. Kita ba? Ayan, ang lakas oh. Sumisirit yung tubig oh. Oh. Di ba? Eh sabi mo sir, pina-check nyo na to. Yes po. Nag-overhaul. Transmission po siya ng Hindi, ito lang. Nagpag-ano kayo ng spark plug. Pinalitan ko lang ito. City Ah. pa lang nagpalit. Kayo po nagpalit. Hindi nyo nakita. Ay, hindi, kita kasi apat mata ko. Dalawa akong salamin eh. Hindi ko pinapaandar sir. Hindi nyo pinaandar. So ito, hindi na natin palalampasin to. Palitan na natin ng hose to ha. Kasi lalo kayo mag-overheat. Ngayon, possible meron tayong sirang ignition coil. Check muna natin kung alin dyan. Akala ko kasi mekaniko po yung tumingin. O, Meron din kaming, meron din. pero hindi siya, mechanic talaga. Parang Ah. check lang kung Tingnan nga pwede ba natin. siyang ilabas or hindi. Lakas. Ibig sabihin, nabawasan siya. Bigyan nauubusan siya ng kulay, sir. Ayaw nang bumalik oh. Ayaw na niya mag-stable oh. Dito. Init naman. Baka mapasa, i-off na lang muna kaya. Hindi kasi kailangan matesting. Gloves. Gloves ka, diba? Okay na yun. Ayun, namatay na. Sige po, paki-start po. Paki-start po muna. Okay. So, nung tinanggal ko to, namatay. So, ibig sabihin, working to. Pero ito, nung tinanggal ko, wala siyang pagbabago. So, posible, hindi to gumagana. Yes. Di ba? Kasi binalik ko, ganun pa rin. This one kaya, sir. Kasi maluwag na yung Dito. Kanina natanggal ko na to eh. hindi din gumagana. Mahina rin. Di ba? So, dalawa na ang suspecha natin. Itong isa, wala na kasi itong lock. Ayun. Gumana pa tayo. So, gumana. So, dalawa, ang working mo na maayos, dalawa, yung suspecha natin na hindi maayos. So, bibili muna tayo ng dalawa. Kasi sabi nyo, bago yung spark plug. So, hindi ko na pagdududahan yung spark plug, bago yung spark plug. So, bibili tayo ng dalawang ignition coil. Tapos, itong hose na to papalitan natin. Okay po. Ayan. Baka diyan lang naman ang issue. Baka pag naayos na natin yan, napalitan na natin yan, okay na tong ano nyo, yung problema ng sasakyan nyo. Basta, ito, ang history, nag-overheat kayo dahil nga itong hose nyo, sumisirit ang tubig, kaya nag-overheat. Tapos, dahil sa overheat, na-damage yung coil dahil sa init, pero may nakikita pa rin tayo mga tagas ng langis dito. So, dito muna tayo. Step by step tayo. So, kailangan magpalit ng dalawang ignition coil at palitan itong hose na to. Okay. Hindi naman ganun kamahal yan. Ha? Lady from Tagum City. Ha? Yung mga kaibigan ko diyan sa Tagum ha. Ang masarap ng papaitang kambing nyo diyan eh sa Tagum City. So yun muna ma'am. Dalawang ignition coil tapos itong hose. Okay. Oo. Kung ipapagawa nyo na ngayon yan, magpapa-job order na tayo doon kasi ibibili natin ng dalawang ignition coil. Nung sa estimate, sir, mga nasa... Doon na po sa office. Okay, Oo. sige. Kasi itatanong natin itong dalawang ignition coil. Pero
Ang alam ko, meron yung anak ko nito kasi parehas kayo ng CRP eh. Tanong ko muna si Boss Russell kung meron siyang available na ignition coil. Sige, sir. Okay po? Okay po. Okay, sige. Thank you, Sir Ran. Kasama ka sa vlog, ma'am, ha? Baka Yes, mamaya magre-reklamo ka, ha? O, Hindi po, sige. okay po. Thank you. Ito yung may-ari ng Honda CRV. Ito. O, ito. Anong pangalan mo? Jan po. John. Jan. Jan. Tapos si Mapi. Si Mapi tawa ng tawa, no? Ano, okay na ba? Nag-okay naman siya after palitan yung dalawang Yung dalawang ignition coil. Pati yung bypass. Yung hose bypass niya. na umiihi yung tubig. Opo. Yun ang dahilan ng overheat mo. Hmm, So hindi pala ang problema ay yung transmission. okay po. So ngayon, itetest mo na lang. Test na lang po sa Oo. drive test na po. Pero siyempre, kaya nag-low power ka, yung dalawang ignition coil, gumagana pa siya pero mahina na lang. So pag mahina yung kuryente, mahina din yung putok, no? Yung combustion doon sa ano mo, sa cylinder kasi yung spark plug ang magbibigay ng ano doon ng spark. Mahina yung spark niya. Kaya mahina din yung combustion. So mahina yung power. So dalawang ignition coil. Kaya ka nag-low power. At iyon, epekto din yun nung nag-overheat. Karamihan pag nag-overheat yung mga engine, lalo na yung mga digasolina, nadadama yun kasi electronic yun eh. Nung araw, hindi mo inabot kasi yung mga TV na yung picture tube. Di ba? Inabot mo ba yun? Nakaabot ka pa? O inabot mo LCD na? Yung the antenna po. Di antena. Yung mga picture tube nung araw, may flyback na tinatawag yun. Yung flyback na yun yung parang ignition coil. Pag umihina yung flyback, yung screen ng TV mo, gumaganon din. So yun yung nasira sa'yo. Ngayon, puro cut pati ng TV ngayon. Ngayon, nala na, LED na, LCD na. E di, masaya na kayo ngayon kasi mukhang ninenervyos kanina itong misis mo eh. Ha? Pag test, pag na-drive test naman na po, tas okay na po. Yun. Hindi, okay na yan. Kasi, Yun na lang sir, yung cover gasket. ayun, yung head cover gasket, may tagas kasi yung oil doon, palitan natin yun. Ba't tumahimik? Ba't ka tumahimik, ha? Sige, magsalita ka lang. Ha? Okay na po. Bagitin mo yung sa manibela. Okay, sa manibela. Sige, Ikaw na. Tumutunog. Ipakita mo. Sir. Ha? Hello. Anong problema sa manibela? Ayun, yung tumutunog. Di ba ikaw yung nakakalam? Yan, tapos siguro half tsaka full turn, tumutunog siya. Tumutunog. Opo. Check na lang natin. Pwedeng Siguro next time. tie rod, pwedeng rock end. Sana wag rack and pinion. Magrereklamo na naman siya. Kasi pag rack and pinion, mahal eh. Yung pinakita ko kanina na on the spot na chinek natin, Mapi! Okay. Mapi! Kaya pala parang api. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po tayo sa Transmission Department. Kasi itong katabi ko po ngayon ay galing pa ng San Leonardo, Nueva Ecija. Nandiyan yung mga kamag-anak ng bayo ko eh, sa San Leonardo. Ngayon, ito pong Toyota Revo na nasa likuran namin, nabili mo lang ng second hand. Yes. Magkano mo nabili, sir? 125. 125, na 125,000. Nung nabili mo, paano mo ba tinest drive po? Bakit basta-basta mo na lang binili? Ikaw ba mismo yung bumili? Ako mismo Ikaw yung bumili, mismo? sir. Oo. Nung nabili ko yan, anong pinost kasi yan sa Facebook, pinuntahan ko kaagad Oo. para makita, ma-test drive. Nung araw na tinest drive ko, hinarurot ko, yung bang kinamote ko na, para Oo, lang kamote. malaman kung Oo. ano. Ano ba ibig sabihin ng kamote? Kamote, Liwanagin yung mo nga mga yan. driver na walang disiplina. Hindi. Ang kamote kasi, di ba ang kamote, kapag ka itinanim mo yan, yung ugat niya ni kung saan pumupunta. Yun. Yung kaya sila tinawag na kamote riders. Kung Walang saan- direksyon. Walang direksyon. O sige, Opo. nung tinest drive mo, ano nangyari? Walang problema, swabe ho sa arangkada. Oo. Tapos pag atras, wala akong problema. Pati mga lahat ho. Okay Lahat, na okay siya. oo. Ilang araw mo na bang ginagamit ito? 2 weeks. 2 weeks na. Opo. Kailan lumabas yung problema? Kinabukasan. Kinabukasan. Grabe. Kinabukasan ho, nung kinuha ko na ho to sa mismong garahe. Nung tinest drive mo, hindi mo pa yung binili. Hindi ko pa ayaw pa ho pumasok nung nag-transfer ng payment. Hindi pa Oo. ho pumapasok doon sa So nung nabayaran mo na, nung pumasok na, binalikan ko kinabukasan. oo. Then pagkabalik ko ron sa pinagbilhan, inabutan kong may mga kinukumpuni. May kinukumpo na sila. Hindi kaya nilagyan ng sira. Tsabi mo kasi na test drive mo, maayos naman eh. Ayos ho eh. Oo. Ang pagkakasabi, yung tinanong ko naman, anong problema ba? Ang sabi, change oil, Change oil, nilagyan ng bagong ATF,
bagong ATF, Tsaka coolant. Nakita ko naman ho, nilagyan coolant. nila. So nung change oil, nilagyan ng bagong ATF, pinalitan ng coolant. Ano ngayon na nangyari nung ginamit mo na? Nung nilabas ko lang sa garahe nila, hindi ka agad umaatras. Oh, sana hindi mo na kinuha. Bayad na ho eh. Eh kahit na, nandun pa naman sa garahe nila eh. Ang pagkakasabi ho sa akin eh, ano lang yan, ano mo muna, hayaan mo lang yung naninibago lang kasi bagong Kasi ATM, bagong palit daw. Ako, grabe. no? Oo, edi sige, bigyan mo ka ako ng mga ilang araw. Binigyan ko ilang araw. Pero ganun pa rin. Oh. Tapos hanggat sa ibinalik ko na sa kanila, ang ginawa is tinest drive nila. Sabi, ay ganito talaga yan dahil bago lang palit. Sabi ko, Ano ba nangyayari? Paano ba sinasabi nilang ganito? ganito talaga yan. May konting delay. Tapos Delay, merong aatras tapos hindi kakagat yung atras. Pero kumakaldag. Hindi kumakagat yung atras, tapos kumakaldag na ganun. Kumakaldag, oo. Ano pa? So far, yung pa lang ho kasi ang naobserbahan ko nung ginagamit ko. Eh pag yung tumatakbo ka na ng mabilis, Ay wala naman ng problema. walang problema. Oho, tumatakbo. Ngayon, Pero may delay, sabi mo. may delay ho. Once na tumigil ka, halimbawa Oo. sa traffic light, naka-red, tigil. Oo. Tapos pag-under ka na, hindi ka agad under, bibilang ka pa mga 5 hanggang 7 segundo siguro. Hindi na delay yun, matindi ng Oo. delay yun. Yun nga ho. Tsaka pag umatras nakakatakot mag-park. Ayun. Dahil kumakaldag. Yun mga kapatid, sabi ko nga sa kanya, nasa garahe pa, sana hindi mo na kinuha. Kung may naramdaman ka ng ganong problema, kahit ba sabihin mong bayad na, balik nila yung pinambayad mo kasi di mo pa naman nailabas dun sa garahe nila. Mhm. Kahit sa barangay, talo sila dun Di ba? Kasi may problema. Ngayon, dinala na po dito sa Autoruns. Ito po yung nakasakay pa sa tow truck. Tow truck. Kay Miss Ali. Apo, Oh, Motor Trust. Motor Trust. Oh, talagang yan trusted natin pagdating sa towing. Pagka sinabi nating Kainta, dadalhin sa Kainta. Pag sinabi nating Antipolo, dadalhin sa Antipolo. Okay mga kapatid, eto, 125,000. Apo. Magkano ngayon ang overall ng transmission? Di ba? Sabihin na natin, 45. Sabihin na natin yon 125 plus 45, magkano na? 170. 170. Aha. Ito ang mabigat, mga kapatid. Yung binili niyang 125,000, ito papakita ko sa inyo. Naku, nagtututong ang makina. Ito na po. Tingnan niyo po kung gaano kakapal ang sludge. Hindi na nga lang masisilipin nandito sa bandang loob. Pero ito, tingnan niyo. Ito, pakita mo ha. Isa nga rin sa magiging problema natin dito, hindi natin masisiguro kung ito ay tatagal, itong ganitong klase ng engine. Kasi ang magiging biyahe mo saan? Nueva Ecija, Manila, Cavite City. Nueva Ecija, Manila, Cavite City. Gaano ka dalas ang biyahe niyan? Siguro every week. Every week, ganun na magiging takbo. Ngayon sir, naipakita ko sa iyo ang kondisyon ng makina mo. Ano desisyon mo? Kung mas magandang sa inyo na ho pagawa. Dahil dinaan ko rin ho to sa ibang mga talyer, mekaniko, pinatingnan ko sa isang sikat na garahe pa sa Nueva Ecija. Oo. Sabi, hindi raw sila siguradong magagawa nila. Ay ganun. Wala akong troubleshooting. Basta 7K tinignan lang to, hindi nila sigurado kung magagawa nila. Sabi mo, bagong change oil. Bagong change Oh, oil. tignan mo yung mga kalokohan nila. Yan ba yung bagong change oil? Napakita ko 2 linggo pa lang. Bagong change oil, pakita mo. Dapat doon pa lang, lokohan na yun Nung sinabi nilang bagong change oil, binunot mo sana tong dipstick. Makikita mo ngayon na hindi totoo. Tignan mo yung kulay ng engine oil mo. Tignan natin yung sa sa transmission. Mga kapatid, kung talagang sila ay nagpalit ng transmission oil, pakibunot mo nga yung boss wing, yung isa. Ayan, pakibunot mo yan. Ayaw pang pumasok nitong dipstick. Ayan. Baka ang pinalitan nila, transmission oil. Ayan ho, nakita. Yan ho yung nabutan Hindi ko. rin sir Tignan mo, dapat pula yan Apo, yan ho ang sabi sa akin nung isang mekanikong tumingin. Hindi rin, tignan mo ang kulay ng transmission oil. Sa engine oil, parehas. Parehas na ho. Kung nagpalit ka ng bagong transmission oil, ito mapula. Yun Ito ang parang sa akin. hindi na nga transmission oil to. Tignan mo, wala man lang kapula-pula to. Yung engine oil mo, luma talaga to. Nagkalokohan pa. Oo nga ho. Nako, mga kapatid, ito'y taga San Leonardo, Nueva Ecija, kung sino man kayo. Sana naawa naman kayo doon sa pinagbentahan nyo. Kung totoong nagpalit kayo ng oil, sana totoo. Ito hindi po totoo yan kasi 2 linggo pa lang. 2 linggo pa lang. Bakit ganun na yung kulay ng ATF? Yung engine oil naman, pagka bagong palit sa mga gasoline engine,
madilaw yan o kaya talagang very light ang kulay. So ito hindi rin nagpalit. So ibig sabihin nagkalokohan talaga. Malamang ho, naloko ko. So ngayon ito mga kapatid, baka naman isipin nyo, Revo lang, ibinablog ko pa. Ito nga po, hindi naman lahat tayo nakakabili ng mga mamahaling sasakyan kahit segunda mano. Opo. Di ba? At yung iba naman, mas gusto nga yung segunda mano na aayusin, na pagagandahin. So ito, ang kailangan gawin natin dito, buksan ko na makina nito. Opo. I-refresh na natin. Kasi tulad ng isang Innova na ginagawa natin doon, ang reklamo lang ay nag-overheat, yung kanyang tubig bumubulwak na sa radiator, Ay. no? So na-overheat na siya, binaba namin yung cylinder head at pagbukas namin ng makina, alog na lahat yung piston. So ito, posible sa ganitong sitwasyon nito, malamang ganun din ang mangyayari. Ngayon kung gagastusan mo talaga, total nandyan na sabi ko sa'yo, kung halimbawa 125 mo nabili, tapos i-general overhaul natin ng transmission, estimated 45,000, 170 ka na. Opo. Ngayon, magre-repress tayo ng engine. Hindi naman ganun kamahal ang repress nitong mga ganitong klaseng engine. Opo. No? So, yun lang ang importante. Kung talagang ito ay aariin mo, i-kick for keeps mo na, dapat talaga maayos ang engine. Ngayon, meron ka pang gustong gawin dito. Ano yung sabi mo? Ano pa yung gagawin natin sa kabuuan ng sasakyan? Yung hilamos. Hilamos! Boss Weng, isara mo nga. Pakita nga natin yung hihilamusan dito. Sige. Mamaya na ilagay yung cover. Ayan. Okay mga kapatid, ito ang gusto ni Sir ay hilamusan. So ito yung Toyota Revo na SR, Sports Runner, na naka 7K engine. Original pa rin naman talaga yung paint niya. So ibig sabihin, talagang ito wala pa halos bulok to. Wala pa. Yun lang ang kagandahan. Maganda pa ang body. So hihilamusan natin to para gumanda talaga itong sasakyan mo. Ngayon itong mga sira na to, hindi ko alam kung makakabili pa tayo nitong mga body kits na to, yung nakakabit dito. Pero kayang-kaya din naman yan ng fiber. Apo. So pwede nating i-repair to sa pamamagitan ng fiber. So yun, doon sa mga gustong bumili ng sasakyan, siyempre, dapat talaga alam nyo kung paano kayo bibili ng matinong sasakyan. Ito, 125,000, hindi rin naman ganun nakamahal, pero sigurado magpapagawa si Sir ng medyo malaki dito. So yung 45 plus yung engine overhaul natin. So abutin na rin ng 200, Apo. tapos magpipintura ka pa. So siguro, estimate ko lang Apo. yung maganda nito, pati kulay nito, baka maabot ka ng 300. Estimate lang yun. Kaya pa ba yun, Sir? Kakayanin, boss. Kakayanin yun. Apo. Basta autorans ang titira. Ayun naman, sige. So yun mga kapatid, bilin ko lang ha. Pagka kayo ay bibili ng sasakyan, yung nangyari kay Sir, ayaw na ngang umatras doon pa lang sa pag-atras niya sa garahe. Sana hindi na kinuha ni Sir Kaya lang, sabi ko nga mga kapatid, paghawak mo na kasi yung pera, excited ka na Di ba? O kaya kung yung alam mo talaga may pera ka, tapos may nakita kang unit, excited ka na. Di ba? Yun nga lang, dahil sa ito'y 125,000 lang naman ang pagkakabili ni Sir, kaya lang, may gagastusan ka talaga dito. Sa interior nito, tignan nyo yung interior niya, medyo marami-rami rin po talaga na magagastos sa leather seat niya, dito sa mga pindutan na to. Ito naman, may mga nabibili pa nito. Apo. So makakabili pa tayo niyan. So medyo, kaya yung sinasabi ko kanina sa inyo na pwede kang abutin ng 300, dito pa lang sa interiors nito, gagastusan. Ngayon, eto Sir, yung iba, ibang mga ano ba tawag doon, yung binubuhay, restore, Apo. nagagastusan talaga na malaki. Kasi habang palapit ng palapit doon sa finishing, lumalaki naman yung gastos. Apo. Baka mamaya matulad ka doon. So, dapat ready ka lang din sa gastos hanggang sa mapaganda mo itong sasakyan. Apo. Baka mamaya sisisihin mo ako, Sir, ha? Ay, Hindi mo na babalikan yung binilan mo sa Nueva Ecija. Hindi ko na nga ako binalik sa kanila dahil Hindi mo na binalik. baka lalong dumami problema. Kaway-kaway ka sa kanila, batiin mo sila. Huwag mo na lang sabihin ng pangalan. Oo, hindi. Kamusta sa inyo? Kaway-kaway, yung binilan ng Revo na to, dyan sa Nueva Ecija. Sige. More power. More power, wag na. Wag nang ganun. Bibigyan mo pa sila ng power, marami sila maloloko. So ay mga kapatid, maraming salamat sa pagtunghay nyo na naman dito sa ating vlog. Mag-ingat po kayo sa pagbili ng segunda manong sasakyan dahil talagang mauuwi kayo sa ganitong malaking gastusan. Wala ka na magagawa, nandyan na yan, aayusin na lamang po natin. Sige, video mo na ko.
Ayusin pa pala electrical nito. Ang hirap. So ayan na po. Tinanggal lang muna yung cover. Ingay no? Sports car. Ito nakarehistro na to. Papaayos ko lang, papahugasan ko lang at gagamitin ko muna ng gagamitin hanggang sa talagang maging okay na siya. At ito po ay bibili ni Doc June Luna. Ito pong Porsche po na ito. Sir Ernest Mosman, nagpalit ako ng 2 cylinder head. Yung luma mong cylinder head ay sira na po yung mga kinakapitan ng mga spark plug. So yung nakakabit dito sa 1600 ko na Volkswagen, inilipat ko na po dito sa iyong Porsche. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.